Alam po nung lahat na na-accredit kung gaano kahirap ang pinagdanasan niyo po bago kayo na-accredit ng present leadership ng komisyon. May 156 party list groups o organization ang inaasahang makakasama sa May 12, 2025 elections. 118 sa mga ito ang may dati ng rehistro sa Commission on Elections o COMELEC. Rodora Pedrosa, shoutout po Isinagawa kaninang umaga ang automated raffle ng party list para malaman ang kanilang numero sa balota o ang order of listing sa official ballot para sa halalan. Inalis na kasi ng COMELEC ang rule na alphabetical ang paglalagay ng pangalan sa balota. Nakiusap si Chairperson George Erwin Garcia kapag nanalo sila sa Kongreso na tututukan ang muling pag-aaral o pagripaso sa Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Paliwanag ni Garcia, marami ang hindi malinaw sa batas tulad ng kwalifikasyon ng party list nominee. Kasama na yung mga nominees din, qualification ng nominees, paano kami magtatanggal ng magdi-discredit ng nominees. Lahat ng yan dapat maisama natin. Lalo na rin kung paano kinukompute yung mismong representasyon doon sa Kongreso. Gusto rin ng COMELEC na bagamat hindi pa nila saklaw ngayon ang mga ito dahil wala pang Natatawa ako dyan sa mga nakalagay dyan sa daan na ingat po kayo sa biyahe. Bilyar, may ganun din si Bilyar. Oh. Biglang naging concern po sa atin, no? Yung mga billboard dyan sa tabi-tabi na ingat daw tayo sa biyahe. Kahit si Lito Lapid, ganun din. Bakit kailan pa ba kami hindi nag-ingat sa biyahe? Diba? Biglang naging concern. Alam nyo, kahit ano pang sabihin nyo dyan na ingat kayo sa biyahe, hindi pa rin namin kayo ibubuto. Bilyar? Never. Hindi ko ibubuto yan. Ano, pakitang tao ka, bigla ka naging concern? Bahala kayo sa buhay nyo. Campaign period, maging responsable anya sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng komisyon na nagkalat na ngayon ang mga naglalakihang poster ng iba't ibang grupo kahit pa sa EDSA. Sinong napresuhan? Sinong nakakita dito? Pinag-iingat kayo sa sa biyahe. Sino? Alam ko marami sa inyo nakakita eh. Ano naman po, we have to mitigate or minimize kahit pa. Tatanungin ko ngayon si Cheng Changzu at si Auntie Babes. Bakit? Habang every time ba na bumibiyahe kayo, hindi ba kayo nag-iingat? Di ba ingat na ingat kayo? Tapos biglang may concern dyan sa tabi-tabi? Nakakalitsi eh. Nakakabuisit. Alam niyo yun? Tsaka ito si Lito Lapid, no? Tama na, Lito Lapid. Alam mo, maggawa ka na lang ng pelikula para suportahan ka namin. Manunood kami sa inyo, sa mga pelikula nyo. Pero ang pagiging senador, tama na siguro. Iba naman, bigay mo naman sa iba. Tapos ka na eh. Yung ating paggamit ng ating pati si Bungo, pinag-iingat kayo. Grabe! Kalsada, sa ating mga materials na ginagamit, maaari hindi pa natin tawagin campaign materials. Sana naman po yung paglabas sa television at radyo ay naaayon pa rin sa kung ano yung tama. Sapagkat hindi man namin kayo kayang pigilan, nakabantay ang sambayanan sa inyo. Sa darating na 2025 elections, may 63 pwesto para sa party list representation sa Kamara. Samantala, isang grupo naman ang naghain ng petisyon sa COMELEC na layang idiskwalipika ang kandidatura ng anilay 5 prominente o kilalang political dynasty sa bansa. Ano ito? Petisyon sa COMELEC na layang idiskwalipika ang kandidatura ng anilay 5 prominente o kilalang political dynasty sa bansa. Partikular na ang COC ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilyar, Duterte. Tag ito na disqualified si Digong. Lagot na. Diba? Agree ba kayo na ipa-disqualify sa COMELEC itong si Digong? Press 1 kung agree po kayo. Kasi tama na siguro, no? 33 years mahigit. Tama ba? 33 years? Evelyn Camo, shoutout po na puro Duterte yung namumuno sa Davao. Hawak na nila yung Davao eh. Iba naman! Iba naman!
O, dami nagpresuan, no? O, tuloy natin. Senator Cynthia Villar, O, ito, lalo na itong mga bilyar. Ito ang bilyar, oh. Pangit din kasi ng ugali ni Cynthia Villar, eh. Diba? Hindi ko gusto yung ugali nito. Ugaling kanal. Diba? Hindi natin kailangan ng ugaling kanal. Mata pobre po ito si Cynthia Villar. Kung alam nyo lang. Diba? Sasabihin nila galing silang mahirap. Yan naman yun. Kaya sila yumaman dahil sa panggagamit sa mga mahihirap. Diba? Galing daw silang mahirap. Pero mata pobre. Diba? Winawalang hiya yung mga mahihirap. House Speaker Martin Romualdez, Governor Mateo Romualdez, support po natin yan. Marcos Manotok ng Ilocos Norte, na anak ni Senator Amy Marcos at Catanduanes Vice Governor Peter Cua. Paliwanag ng mga petitioner, labag-an nila sa anti-political dynasty provision ng saligang batas ang ginagawa ng mga ito na nagpapalit-palitan lang sa pwesto sa kanilang lugar. Yung pamilya ng Duterte, they are in control of that mayor's position for 33 years in the Oh, last. tama. 33 years nga, di ba? Pabalik-balik sila. Tapos, 33 years ka namumuno dyan sa Davao, pamilya niyo, tapos binabaha pa rin yung Davao. Hindi niyo masolusyonan yung baha. Yung baha naman, hindi naman talaga mapipigilan, nandyan yan. Pero dapat may solusyon. Pero bakit wala? 37 years. And for 23 continuous years, hawak ng pamilya nila. No? So, yung sa Las Piñas naman, hawak ng pamilya ni Cynthia Villar ang congressional position na yan since 1998. Ayon pa sa mga petitioner, ang pamilya naman ni Speaker Martin Romualdez ang nanunungkulan sa 1st District ng Leyte mula pa noong 1995. Di, kung pamilya naman ni Romualdez manungkulan, okay lang naman. Wala naman silang issue na katulad ng issue ng mga Villar, ng mga Dutae. Okay lang, napapabuti naman yung ating bansa eh. Diba? Pero, tingnan nyo itong Villar. Mga Villar, abusado po. Mga bakanting lutin nyo. Noon, palayan yan. Ngayon, ano na? Subdivision na. O, diba? Tapos mga Duterte naman, ang sasama, ang papangit ng ugali. Oh. Papayag ba kayo na sila yung mamuno? Wag na. Diba? Pagkatapos ng termino ng tiyahe nito na si dating First Lady Imelda Marcos, ay sila ng dalawa ng kanyang asawa ang nasa pwesto sa loob ng 17 sunod-sunod na taon. Gayon din anya sa ibang mga respondent kung saan Ito yung mga tapobre, oh. kapag nawala ang isa sa pwesto, ay nakaupo naman halimbawa ang anak at muling babalik kapag natapos na ang termino. Tiwala ang mga petitioner na hindi naman daw suntok sa buwan ang kanilang petisyon. Malinaw anya sa konstitusyon na bawal na ang papalit ay ina, asawa, anak o kapatid. Halos lahat po sila ng yung framers po ng Constitution na nag-sponsor po ng provision, pinagbabawal nila na ipasa. No? Pag graduate na yung congressman, governor, Ang sabi niya, no, ni Wayne, oh. Kahit magnanakaw at puro ayuda sa'yo, gusto mo tapos kasama mga adik, galing mo talaga mukha mo ugo. O sino yung magnanakaw? Di ba si Tambalustay? Ha? Di ba si Tambalustay yung magnanakaw? Asan yung 125 million? Sabihin mo sa amo mo yan. Tanga. Di ba? Doon mo sa amo mo sabihin yan. Ano bang ninakaw ng mga Marcos? Noon pa ang yayaman na ng mga Marcos. O, yung pa-birthday kay PBBM, natanggap niyang regalo 328 million yata yon. Pinamigay lang sa mga Pilipino. Kasi nga mayaman na sila eh. O, paano ba yan? Diba? Kasi kung talagang sakim sa pera yung mga Marcos, para sa sarili niya yun eh, regalo sa kanya yun eh. Bakit niya ipapamigay? Dapat ibulsanan niya. Pero hindi, pinamigay po. Diba?
Baka nga isa sa pamilya niyo yung nakatanggap eh. Diba? Ano? Isa ka ba sa nakatanggap? Pamilya mo? Tanga? Tuloy natin. At mayor, bawal na ipasa sa members ng immediate family. There are precedents in relation to that. Ay, salamat po sa 792 likes natin dyan. Huwag kalimutan mag-like sa ating live ngayon. In the Supreme Court ruled na kahit walang batas, no, but basing on the Constitution, they supported those laws even in the absence of enabling laws. Dagdag pa ng mga petitioner, ito ang unang petisyon na naihain sa COMELEC na kumukwestiyon sa ganitong kalakaran sa politika. Dante Amento, UNTV. Alam nyo, ito pag tuloy yung na-disqualify si Digong, magiging, para sa akin, magiging maganda, mas aangat pa po yung Davao. Diba? At magkakaalaman, sana nga, no? Sana nga, at mapapahiya po yung mga Duterte dyan, sigurado. So, yun po at etong mga Duterte na to, talaga namang, kahit alam niyo yung mahina na sila, nagbibida-bida pa rin. Sabi niyo, Duterte lang malakas. Pero bakit umiyak si Bongo? Bakit nanumbat si Bongo? Anong sabi ni Bongo? Bakit niyo iniwan si Tatay Digong? Kala ko ba malakas? Kasi ang malakas, hindi iniiwan yan. Pero bakit iniwan? Ay, yari. Jay, shoutout po Ante Babe, salamat sa like dyan Salamat sa palike. Kala ko ba malakas? Bakit kayo nagbabaliktaran? Pumupunta kayo dito kay PBBM. Ibig sabihin si PBBM yung malakas. Kasi bumabaliktad kayo eh. Diba? Bumabaliktad kayo. Asan yung sinasabi niyong Duterte lang malakas? Nasaan? Ramdam niyo pa ba yung lakas ng mga Duterte? Hindi na. Bakit kayo bumabaliktad? Kasi malakas ang Marcos. Sa totoo lang. Ano na? Sabi ni Marcos Loyalist, unsub nyo na si Labrador. Yung si Labrador kasi mukha naman pera yun eh. Huwag kayong susuporta sa mga ganun na mga inkantong tao na walang paninindigan. Diba? Nance Ilocana, shoutout po Yung mga walang paninindigan, mahirap pong suportahan yan. Kasi kung, halimbawa, may pera dun sa kabila, biglang babaliktad yan eh. May pera dito, babaliktad ako, kakalabanin ko na yung mga Marcos. Ganun yan eh. Pera-pera lang po. Nagbablog sila dahil pera-pera lang. Lahat naman po tayo kailangan ng pera eh. Pero, alam nyo, huwag kang magmadali. Samahan mo lang yung tama at magkakapera ka naman kasi yung YouTube naman talaga may pera naman talaga sa YouTube. May kinikita naman sa YouTube. Diba? Pero kung papakainin ka dun sa kabila ng pera ng mga laos na politiko, babayaran ka, bigla kang babaliktad, asan yung paninindigan mo? So yung pagbablog mo nun, pagtatanggol kay sa mahal na Pangulo, ano yon? Parang acting-acting lang? Wala lang? Diba? Noon, galit ka sa mga Duterte, tapos bigla kang baliktad. Galit ka na naman sa mga Marcos. Ano yan? Pera-pera lang? Tangina mo ka, ipipanyo ka. Padyakan kita sa mukha eh. Diba? Parang mga tanga.